Una, for Sophie, this is a place wherein lahat tayo makasalanan. So, walang mabuting tao dito. But, at the same time, dahil sa pagkamatay ni Jesus para sa ating lahat, we are one, accepted and loved, kahit makasalanan tayo. Amen? Amen! Ayun ang motto ng mga taga-youth life. So, pag tinanong mo, bakit ka nasa church? Kasi makasalanan ako. Oh, di ba? Pag tinanong kayo, bakit kayo nasa church? Sabihin niyo sa kanila, kasi makasalanan ako, kailangan ko si Jesus. Okay? Wala tayong ibang branding, kundi makasalanan ako, kailangan ko si Jesus, kaya ako nasa church. Okay? Anyway, let's go to the topic. So, yung last week, yung first week natin, we were talking about chosen before the foundation of the world, adopted from the family of God, sealed by the Holy Spirit, and redeemed by the Son. Ayun yung mga nangyari sa atin. Nung naging follower tayo ni Jesus. We were dead spiritually, we were enslaved by sin, we were object of God's wrath, we walk among the disobedience, and we are under Satan's dominion. Pero yung new life natin kay Jesus is that we are spiritually alive. Dati tayong bulag, pero ngayon nakikita natin yung kagandahan ni Jesus. Number 2, we are enthroned with Christ, object of God's grace, or object ng pag-ibig ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, object ka ng pag-ibig ng Diyos. We now have fellowship with Christ. Ibig sabihin na wala na yung barrier between you and God. You can go to God directly nang walang ibang pwedeng, na hindi mo kailangan dumaan kung saan-saan. Okay? Now we are in union with Christ. Ibig sabihin ng union, guys, parang kinasal. Si Jesus, pati ikaw, nung time na nampalataya ka sa Kanya, kinasal kayo. Sabihin mo sa katabi mo, kinasal ka na kay Jesus. Yung last week natin, guys, is about we were once far away. Dahil nga sa kasalanan natin, we are far away from God. But because of the blood of Jesus Christ, dahil namatay siya para sa ating lahat, we have been brought near to His presence. And we are now united with Christ. Anong implication? Alam nyo dati, bago ka makapunta sa presensya ng Diyos, kailangan mong magpatay ng hayop bago ka makapunta ng Holy of Holies. Tapos yung dugo na yun, ayun yung isasaboy mo sa buong katawan mo para makapunta ka dun sa presensya ng Diyos. Can you imagine? Kailangan wala kang kasalanan bago ka pumunta doon sa tabernacle. Pagpasok mo ng tabernacle, bubuhusan ka ng dugo ng hayop, tupa. And then, pagdating mo doon sa dulo, pag namatay ka, ibig sabihin may nakitang kasalanan sa'yo. Pag buhay ka, ibig sabihin malinis ka. Alam mo paano nila malalaman pagpatay? May bell dito sa paa. So pagka hindi na tumutunog yung bell, ibig sabihin lang, patay na yung pumasok doon sa tabernacle. Tapos, yung buong Israel, hindi sila napatawad sa kasalanan dahil yung naging representative nila namatay. Ang di ba? Parang, ang negative naman nun. Pero dahil sa pagkamatay ni Jesus, hindi na natin kailangan gawin yun. Nakita nyo, we can go to Youth Live knowing na lahat ng kasalanan natin pinatawad na ng Diyos dahil namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen. Okay, week 4, yan, di ba? Mabilis na transition. So, blessed by the Spirit naman yung pag-uusapan natin. So, tayo basahin natin yung verse. Para hindi kayo antokin. Okay, sabi niya, okay, 1, 2, 3, go. For this reason, I, Paul, a prisoner of Christ Jesus on behalf of the Gentiles, assuming that you have heard of the stewardship of God's grace that was given me for you, how the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly. When you read this, you can receive my insight into the mystery of Christ, which was not made known to the sons of men, all the apostles and prophets by the Spirit. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Of this gospel I was being a minister according to the gift of God's grace, which was given me by the working of His power. To me, though I am the very least of all saints, this grace was given to preach to the Gentiles and to the church of Jesus Christ. And
and bring the life for everyone but is the life of his created for ages God, who created all things, so that through the church and the wisdom of God might be made heavenly places. Okay. This was according to the eternal purpose that He has realized in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access to confidence through our faith in Him. So I ask you not to lose heart over what I am suffering for you, which is your glory. For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of His glory He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend all things what is the breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us. To Him be glory in the church and Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. Yes, Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa kalagitnaan namin. Thank you for your word. Patuloy kang mangusap sa mga puso namin, Panginoon. You know how hard life is, Panginoon. Alam mo yung lahat ng struggles, alam mo yung lahat ng loneliness, alam mo yung mga panahon, Panginoon, that we think we are far away from you. Alam mo yung mga panahon na hindi namin nararamdaman na mahal mo kami at may mga tao na nagmamahal sa paligid namin, Lord. Alam mo yung lahat ng pain, alam mo yung lahat ng suffering, alam mo yung lahat ng pinagdadaanan namin, and you notice them all, Panginoon, at walang bagay na nangyari sa buhay namin na hindi mo alam, Panginoon. Lord, as we read and study your word today, patuloy kang mangusap sa amin so that, Lord, makita namin muli, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, and at the same time, Panginoon, how much you love us because the cross, Panginoon, dahil namatay ka para sa aming lahat, Panginoon. Not just you love us, but you die and bled para sa aming lahat, para matunayan sa amin, Panginoon, na yung pag-ibig mo ay totoo at tunay at hindi nagbabago. In Jesus' name we pray. Amen. Upo na tayo, guys. Okay, so ang topic natin is blessed through His Spirit. So, isa sa mga binasa natin kanina, so ang gagawin ko lang, guys, yung verse 1 to verse 6, kukuha lang tayo ng mga pointers. So, mula verse 1 hanggang verse 6, ito yung pointers natin na pag-uusapan. Una, although a prisoner in Rome, but also a prisoner of Christ. Isa sa mga bagay na gusto kong maintindihan nyo is that sinulat ni Paul yung Book of Ephesians. Alam nyo kung saan? Nasa prison siya. Ano siya? Parang kinulong siya ng mga Romans dahil nagpipreach siya ng gospel or yung ginawa ni Jesus para sa atin. Okay. For everyone's information, when I say gospel, I'm not talking about the Bible. When I say gospel, I'm talking about si Jesus na Diyos. Nagkatawang tao siya. Nung nagkatawang tao siya, namatay siya dun sa krus ng Kalbaryo para dumalo yung dugo niya, para pagbayaran natin ang kasalanan natin. And at the same time, dahil hindi natin kayang mamuhay ng perpekto sa mundo na to dahil makasalanan nga tayong lahat, kaya siya namuhay kasi nabuhay siya for 33 years para i-perfect niya yung law. Bakit? Hindi natin kayang i-perfect yung law. Dahil in-perfect niya yung law at namatay siya dun sa cross ng Kalbaryo, ayun yung parang ginawa niya para sa ating lahat. Kaya pag nanampalataya ka sa Kanya, maliligtas ka dahil naging perfecto si Jesus para sa iyo, and at the same time, pinagbayaran niya yung lahat ng kasalanan mo by His death and His blood on the cross. Okay? Clear tayo doon. Para pag tinanong kayo, ano yung gospel? Alam mo na. Pag di nyo alam yung sagot, sabihin nyo ulit. Papaalala ko sa inyo. Okay. Ambassador of the mystery of the gospel. So, makikita nyo doon na sinasabi pa rin ni Paul kung ano yung mission niya. Na ambassador siya. Ibig sabihin ng ambassador, parang ito yung presidente nyo sa loob ng classroom. Diba? Parang, sino ang nagre-represent sa school? Anong, section? Ano pangalan ng section nyo? Artemio. Ha? Artemio. Sino ang representative na Artemio? Si Wesley. Diba? Pag narinig mo yung pangalan ni Wesley, ay, taga-Artemio yan. Kilala ko yan, yung mga babaero dyan. Pag narinig niyo
yung Artemio, una mo nakikita si Wesley kasi parang siya yung pinaka-presidente tsaka yung ambassador ng section nila. So, that's what I'm trying to say when I say ambassador. Ikaw yung representative. Kumbaga, para makilala ko yung isang section na yun, kailangan kong makilala kung sino yung representative nila o yung ambassador nila. Okay, ang sinasabi ni Paul dito, isa sa mga representative ng Diyos para ipaalam sa mga Gentile yung ginawa ni Jesus para sa kanila. Alam mo kung bakit? Why is it na sinasabi ni Paul na mystery? Unang-una, instinct ng tao, di ba lagi natin ito sinasabi, na para mahalin ka ng Diyos, ibigay ng Diyos yung blessing sa'yo, kailangan mong maging mabuting tao. Di ba instinct yan? Kahit saan ka pumunta sa iba't ibang lugar ng mundo, anumang religion yan, palagi nilang sinasabi sa'yo na mamahalin ka ng Diyos, tanggapin ka ng Diyos, mapupunta ka ng langit kasi naging mabuti kang tao. That's instinct. Hindi mo kailangan, hindi yan mystery. Kahit sinong tao, alam yun. Naniniwala kayo o hindi? Kahit sino tanongin nyo, di ba? Sa labas, naniniwala sila doon. Kaya sinasabi ni Paul na mystery yung gospel ni Jesus kasi kabaliktaran siya. Ibig sabihin, mamahalin ka ng Diyos, tatanggapin ka ng Diyos, hindi dahil may bagay na ginawa ka para sa Kanya. Iniligtas ka ng Diyos, hindi dahil meron kang bagay na ginawa para sa Kanya. Mamahalin ka niya, tatanggapin ka niya, ililigtas ka niya sa kasalanan mo dahil nanampalataya ka sa Kanya. Pag sinabi niyo sa labas yan, ano? Kalokohan! Diba? Ngayon agad eh. Ganon agad yung response sa inyo ng tao. Kasi nga, it's a mystery. Kaya pag narinig ng tao yung message natin sa loob ng Youth Live, what? Tinanggap ako, wala akong ginawa. Gano'n na yun, nanampalataya na ako sa ginawa niya, tapos na yun. Kaya sinasabi ni Paul, that is a mystery. Bakit hindi lahat ng tao naniniwala doon? Mag-survey kayo. Tanong nyo yung mga tao na nasa paligid nyo. Paano malalaman na mahal ka ng Diyos? Ang lagi nilang sasabihin sa'yo, kasi mabuti akong tao, nagsisimba ako. Ganun lagi yung sagot. Pero sa atin, pag tinanong ka, bakit kami mahal ng Diyos? Kasi namatay si Jesus para sa akin. Doon ko nakita yung pag-ibig niya. Di ba magkaiba ng sagot? Okay. The mystery of the gospel includes Gentiles. So, dati kasi, sa Old Testament, parang ang lagi nang binibigyan ng emphasis ng Diyos yung mga Israelita. Kasi nga, they are the promised people of God. Pero, dahil sa ginawa ni Jesus, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, tayong hindi Hudyo, tayong Gentiles, pag narinig niyo yung word na Gentiles sa Bible, ang ibig sabihin lang yan, sabihin mo, ikaw. Ikaw yan. So yan yung katabi mo, Gentile yan. Okay, so ibig sabihin, yung pangako kay Abraham, hindi lang para sa mga Israelita, para din yun sa katabi mo. So, ibig sabihin, yung ginawa ni Jesus sa cross, hindi na lang to para sa mga Israelita. Ito rin ay para sa mga tao na hindi Israelita. Sino yon? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon. Yan. So, yun yung sinasabi ni Paul dun sa Ephesians. And, ito yung isa sa pinakamagandang. Sino dito, alam nyo to, yung pumunta kayo IMAX. Sino nakatry ng IMAX? May ilan-ilan. Sa IMAX, meron silang binibigay na 3D na shades. Ayun o. Pag pumasok ka ng IMAX, wala kang ganyan, sakit sa ulo. Tsaka yung blurred. Hindi mo makikita yung, hindi mo maiintindihan yung story kasi nga, hindi mo makita kung ano ba yun. Ano yun. Pero once na nilagay mo yung 3D na glass, ang nangyayari, parang sobrang totoo niya. Ayun, nakita niyo sa picture, parang lumabas yung barko, kahit hindi naman. So parang ganun yung feeling niya. Na-engage ka. Na-experience mo kung ano yung nangyayari dun sa movie. So sa atin, tayong lahat, na nandito sa loob ng simbahan, the reason why, alam mo kung bakit ka nandito? Even the newcomers, it's because the Holy Spirit enables you to go here. Parang siya yung naging 3D na glasses natin. Para makita mo kung ano yung ginawa ni Jesus para sa'yo. Ito tatandaan nyo, walang taong maliligtas unless the Holy Spirit gives him the 3D glass para makita niyo yung wonder and amazingness ni Jesus.
Kaya nga lagi yung sinasabi sa inyo, di ba? Lahat ng tao na nakita yung pag-ibig ng Diyos sa kanila in their hearts, it's because the Holy Spirit worked Himself out para makita ng tao na yun at ma-experience niya through a 3D glass yung pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Sino dito? Kaya ka nandito, nag-i-stay sa youth life kasi naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos. Nangyari yon dahil yung Holy Spirit ay kumilos at binigyan pa ng 3D glass. Hindi mo yan may experience unless yung Holy Spirit starts to do His work in your heart. Okay? Sabi mo sa tabi mo, si Holy Spirit yun, di ikaw. Isa pa dito, okay. Isa din sa makikita nyo dun sa binasa natin na verse, ganito guys. Can you imagine, ako, wala, nasa end times na tayo, nagkakagulo na, naghahabulan na. Kasi, asa na yung leader nyo? Asa na yung leader nyo? Tapos, sa Youth Live, di ba, nagkakagulo na, hinahunting na yung mga nananampalataya kay Jesus. Kunwari, nalaman yung lahat na nakulong na ako. Hindi na ako makalabas sa kulungan. O, makinig muna. Makinig muna dito. What if ako hinuli ako? Ano mangyayari sa inyo? Madi-discourage kayo. Yung leader namin, wala na. Paano na kami ngayon? Paano namin itutuloy itong every Saturday na pagpunta dito sa Youth Life? Right? And it's the same thing with them. Nung nalaman nila na si Paul ay nasa prison, yung mga tao or yung mga tao na nananampalataya kay Jesus, na discourage sila. Kaya nga sinabi ni Paul, di ba, na do not lose heart. Even though nandito ako sa prison, do not lose heart. Kasi itong suffering na nararanasan ko, sabi niya, it's for your glory. O, tingin mo na dito, mamaya na kayo mag-usap. Ngayon, ang isa sa mga sinasabi ng text sa atin ito, Paul isn't discouraged by his suffering. On the contrary, it provides him with an opportunity to encourage believers and remind everyone of their responsibility to share the gospel. Ito laging yung tandaan. If you are discouraged, if feeling mo wala ng hope, alam mo, how are you going to battle or fight against that? Encourage another person. Kasi ganito tayo eh. Pag discourage ka, nag-iintay ka ng tao na mag-encourage sa'yo. Ito gawin nyo. Pag discourage ka, mag-encourage ka ng iba. Yung discouragement mo, mawawala when you start encouraging other people in spite ng lahat ng nangyayari sa buhay niya. Sino dito na-experience na yan? Yung ang dami nangyayari sa buhay mo, may lumapit na kaibigan, kailangan ng tulong, tumulong ka, nakalimutan mo yung lahat ng pinagdadaanan mo. Kasi you start not to focus on yourself, but on helping other people. Hindi ako naniniwala dun sa mga nauubos. Diba? Nauubos na ako, binigay ko lahat sa'yo. Excuse me, kaya ka naubos kasi ginagawa mo yun, hindi para sa kanila, ginagawa mo yun para sa sarili mo kasi, para may makuha ka pabalik, which is wrong. Tayo, we encourage other people, hindi para may bumalik sa atin. We encourage people because that's how we represent yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. So, ibig sabihin, when we are discouraged and we encourage other people, anong ginagawa natin? Pinapaalala natin doon sa tao na yun na mahal ka ni Lord. Anong mangyayari doon? Pag naalala niya na mahal siya ni Lord, ano sasabihin niya sa'yo? Mahal ka ni Lord. Nagkakaroon ngayon ng balikan. Gets niyo? So, pag nandun kayo sa lugmok na point ng buhay niyo, hanap kayo ng tao na pwedeng tulungan. It will make a big difference in your life. Tandaan niyo yan. Hindi dapat natin hayaan na ilayo tayo ng suffering kay Kristo, but use our suffering to see our need for Him and learn to rest in knowing that He is in control ng lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Ito tatandaan nyo. Maraming tao lumalabas sa loob ng simbahan, hindi na umaten. Bakit? Ang daming pinagdadaanan. Ayoko nang pumunta dyan. Kala ko pa naman, bibigyan na ako ng magandang friends. Pero pagpasok mo dito, uy, sama pala ng ugali ng mga tao doon. Nagulat ka. Eh sabi ko, di ba? Makasalanan tayong lahat. Broken yung mga tao dito. Nagulat ka. Parang gano'n na. Di ba? Parang, si Aldrin sama ng ugali.
sa mga bagay na lagi, alam niyo kung bakit ko patuloy na sinasabi ng makasalanan tayong lahat? I want you to learn how not to blink kapag nakita mo yung kasama mo na may ginagawang hindi maganda. Bakit? Kasi di ba pag may nakita kang, parang nasa loob ng church, sa loob pa naman ng church, di ba? Tapos ganun yung ginagawa nila. Ang nangyayari is, we blink our eyes and we judge them affront. Pero, ang isa sa mga bagay na gusto kong matutunan as you move forward in your life is that kapag may mga tao sa paligid nyo na nagkakasala, may ginagawang mali, what I want you to do is to be with them. Is to be with them sa gitna ng mga bagay na yun. Ito, tatandaan nyo, maraming umalis ng church kasi may ginawa siyang mali, yung mga tao sa loob ng church, ginudge na siya doon, tapos umalis na siya. Sa atin, ang gusto ko matutunan nyo, pag merong isang tao na may ginawang mali, be with them. Papaalala mo sarili mo, kapag nandun ako sa sitwasyon niya, gagawin ko rin kung anong ginawa niya. Hindi ako mas mabuti sa kanya, hindi ako mas angat sa kanya. Pareho kami ng estado sa harapan ng Diyos, pareho kami makasalanan. Dugo lang ni Kristo ang nagbayad ng lahat ng kasalanan namin. Nakita nyo? Magkaiba yun. You don't blink. Hindi mo, wari. May ginawa, hindi maganda yung kasama mo. You don't blink your eyes. You go to them. You suffer with them. Anong pinagdadaanan mo? Ano yung nararamdaman mo? Makikinig ako sa'yo. That's why I always tell you na to love is to listen. And the first responsibility ng pag-ibig ay makinig. Sino dito? Naaalala nyo pa yung mga kaibigan nyo na nakinig sa inyo in moments sobrang lugmok? Alam niyo kung bakit? Kasi naramdaman nyo kung gano'n nila kayo kamahal. Ganon din ang gusto kong matundunan yung lahat. Na when someone is suffering, listen to their stories. Take time and listen to their stories. Ito na, verses 17 to 13 na tayo. Number 1, to be a minister is a gift of God's grace. List in the kingdom of God and entrusted by the unsearchable riches of Christ. Ito tatandaan mo. Masyado ng magulo yung mundo natin. Like for example, kunwari ako, or yung mga tatayo dito sa harap, ano lagi natin sinasabi? Pwede ka lang tumayo dyan kapag okay ka na, mabait ka na, pasok ka sa criteria. Pero we don't believe that. Alam mo kung bakit? Ano sinabi ni Paul? Eto Apostle Paul. Okay, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, Apostle Paul. Susunod siya. Siya yung susunod doon. Pero sinabi niya dyan, list in the kingdom of God but entrusted by the unsearchable riches of Christ. Sabi niya, sa lahat ng nananampalataya sa Diyos, ako yung pinakamaliit. Si Apostle Paul, sasabihin ngayon, pero pag binasa yung Ephesians, ayun yung sinabi niya. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yung pinakamaliit sa kingdom of God. What Paul is saying is this, guys. Sabi niya, bringer of light to all people, low or high position. Ito, tatandaan nyo. Kahit bata kayo, you are a proclaimer ng message ni Jesus. Kasi ito yung problema sa atin. Kunwari, meron kang kaibigan, gusto mo invite. Punta ka ng church. Hindi mo sinishare si Jesus, di ba? Ano sinishare mo? Masaya dun. Masaya dun, sama ka sa amin. Bakit? Alam niyo kung bakit? Hindi ako qualified dun eh. Parang hindi ko makita yung sarili ko na ako yung nag-share dun sa tao kasi feeling ko hindi ako qualified. Di ba? Kasi alam nila kung gano'ng kasama ugali ko. Tapos i-share ko si Jesus doon. Ganon eh. Di ba ganon lagi tayo eh. Wait lang. Kilala ng mga tao sa loob ng classroom. Barumbado ako eh. Tapos i-share ko si Jesus.
Anong ginagawa nyo? O di, invite na lang natin sa YouTube para makarinig nila si Kuya Raymart. Si Kuya Raymart yung qualified eh. Mali yun. Mali yun. Mali yun. Eto, tandaan nyo. Kahit kilala kayo ng mga tao sa loob ng classroom na to, kayo yung notorious. You say yung message natin dito. Yes, makasalanan tayong lahat. Pero we have a God na bumaba dito sa mundo para pagbayaran lahat ng kasalanan. Boy, yun lang yung message natin. Na merong namumuhay ng perpekto para sa'yo. Huwag niyong ano yan. Huwag niyong sasabihin na, ay, hindi ako qualified, hindi na muna ako mag-share. No. Even if you are the least sa kingdom of heaven, you are qualified to share yung good news in Jesus. Ano yan? Hi, Jelita. Hi! Alright. So, and the other thing, sige, tingnan mo na dito. Okay. Christ is our boldness and access in the holy presence of God. Ito tatandaan nyo. Alam nyo kung bakit walang natetegi sa atin ngayon? Alam nyo ba, dati, pag pumunta ka sa presensya ng Diyos, dati may tinatawag na Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant, para siyang statue. Parang, basta statue siya. Alam nyo, parang nandun yung presence ni God. Tapos, alam niyo nangyari? Di ba nagpa-party sila? May kumapit, patay. Because God is holy and we are sinful. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa gitna ng presensya ng Diyos. Dahil nga holy siya. Pero napansin niyo, ngayon, ay bumubulag taba pag pumunta ng church. May nasunog ba? Wala, di ba? Alam mo kung bakit? Ano sabi ng Bible? Christ, our boldness and access in the holy presence of God. Ibig sabihin, the reason why we are accepted by God, it's because dahil sa ginawa ni Jesus para sa atin. Ito tatandaan nyo. Sino dito makasalanan? Taas kamay. Sabi ng Bible ito, makasalanan lang ang qualified na maging ambassador ng Diyos to proclaim the gospel ni Jesus. Nothing more and nothing less. Ito tandaan nyo, kung makasalanan ka, you are a messenger of Jesus Christ to those people na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Sabihin mo, ikaw yun. Ikaw yun. Ibig sabihin lang yan, tayo yung ambassador ng Diyos para sabihin sa mga tao sa paligid natin kung gaano sila kamahal ng Diyos dahil namatay si Jesus para sa kanila. Okay? Si Jesus lang and only Jesus can allow us to go into the presence of a holy God. Masusunog lang ang ibang bagay na gusto nating gamitin. Ito tatandaan nyo. Kahit lagi nyo naririnig yung message na si Jesus yung naging acceptance natin, anong ginagawa natin? Ay, hindi mo na ako atin ng YouTube kasi hindi ako okay. Diba? Hindi mo na ako atin ng YouTube kasi may pinagdadaanan ako ngayon. Hindi na muna ako sasama sa kanila kasi ang dami nangyayari sa akin. Pero, ang sinasabi ng Bible is, kaya tayo tatanggapin ng Diyos, it's because dahil kay Jesus na, wala nang ibang dahilan. And, sabi dito, masusunog ang ibang bagay na gusto natin gamitin. Ito tandaan nyo. Hindi tayo magdadala ng good works sa loob ng simbahan para sabihin natin sa Diyos na, oh Lord, tanggapin mo ako kasi naging mabuti ako this week. Please don't. Bakit? Good works. Sunog yan. Ito tatandaan nyo, hindi yung good works natin ang nagbibigay sa atin ng access sa presensya ng Diyos. Hindi yung pag-iwas mo sa kasalanan, hindi yung pagtugtog, hindi yung pagkanta mo, hindi yung pagpunta mo ng youth life. None of those things ang magiging dahilan ng Diyos para tanggapin at mahalin ka niya. Kaya ka tinanggap at minahal ng Diyos dahil namatay si Jesus para sa iyo. Nothing more, nothing less. Ayun tatandaan nyo. Bakit?
para kapag dumarating kayo doon sa moments na feeling nyo sobrang dami ng kasalanan nyo, tatakbo ka pa rin sa presensya ni Lord. Bakit? Alam mo, tatanggapin ka niya. Alam mo yun, sobrang dami ng kasalanan pero yung kamay niya, hindi lumiit. Ito na si Aldrin. Si Wesley, alam mo, pag si Wesley, ganun. Pag si Aldrin, parang wait lang ha. Marami tong kalbo eh. Parang pagkalo, marami daw kasalanan, masamang tao daw eh. So, di ganon. Laging nakaganyan yung kamay ng Diyos. Even if yung kasalanan mo is overwhelming. Focus tayo dito sa susunod na mga verses. Ano yun? Okay, sabi ng Bible, binasa natin kanina, sa verse 14, sabi doon, I bow my knees before the Father. Sabi mo sa katabi mo, I bow my knees before the Father. I bow my knees before the Father. Yan ang ibig sabihin nun. Sino dito, nakakaalam ng meaning? I bow my knees. Lumuhod. Ano ibig sabihin nun? Okay, sige, ako na lang. Sige, labas na natin lahat. Number 1, we become humble through prayer. Alam niyo ba yun? Na kapag nagdadasal kayo, you become humble. Alam niyo, yung mga tao na madalas nagdadasal, they are also the people na humble. Kasi yung mga tao na hindi madalas nagdadasal, mayabang. Alam niyo kung paano nalaman? Hindi ako masyado nagdadasal. Kaya, napapansin ko yung sarili ko na mayabang. Patayin mo na lang kayo. Para tapos na. Kahit isa lang naman, hindi ko naman kailangan na masyado malakas. So, pansinin niyo yan. Yung mga mayabang, hindi sila nagpe-pray. Nagpe-pray lang sila pag kailangan. Pero those people who know their need for God, they humble themselves sa harapan ng Diyos and they pray. So, makinig. Prayer has great power and is important. Ito yung sa mga bagay na ninineglect eh. Parang sa loob ng church, di tayo masyadong prayerful, di ba? Parang nagpe-pray lang tayo pag may kailangan gawin. Pero kunwari in preparation, hindi natin siya ginagawa. Kumbaga on the dot, kailangan natin mag-pray. Hindi mo kailangan na, tsaka lang mag-pray. Pero hindi. Number 3, prayer serves as a reminder that we are not God and we are human beings. Kailan nangyayari ito? Mamaya na mag-cellphone. Ito tatandaan nyo. Kapag na-anxiety kayo, kapag sobrang stress kayo, kapag ka na-overwhelm kayo sa lahat na nangyayari sa buhay nyo, alam mo ibig sabihin lang nun? You are trying to be God. Why? Bakit kinokontrol mo yung mga bagay na hindi mo naman kontrolado? Bakit ka nang-stress sa exam? Kasi gusto mong kontrolin na pumasa ka eh. Diba? Bakit lagi ka nang-stress sa mga grades mo? Kasi gusto mong kontrolin na 95. Pero, hindi ka pa binigyan ng Diyos ng kapangyarihan para kontrolin kung ano yung mangyayari sa'yo kinabukasan. Right? Kaya pag na-anxiety kayo, sobra yung lungkot nyo, tapos sobra yung stress nyo, it's because you want to be God. You're trying to be God. Tinatry mo na kunin yung trabaho niya na hindi mo naman trabaho in the first place. Kaya nga yung sinabi kong quote nung nakaraan, di ba? Let God worry. Hindi mo na trabaho yun. Gets niya? You let God worry about your problems. Hindi yung ikaw yung nag-worry dun sa problems. You bring it to Him. Lord, ito yung nangyayari. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Alam ko, you are there. You are with me. Ano man na mangyari, you are there. Hindi mo mapapabayaan. That's it. And you give it to Him. Treat God as your Heavenly Father. Ito tatandaan nyo. Heavenly Daddy. Ayun yung ginamit kong word. Daddy. Diba? When a father or a daddy, hindi yung tatay mo ngayon. Hindi rin yung tatay ko. Wag yun. Wag ayun. Wag yung gagawin example yun. Kaya ako sinabi na heavenly kasi hindi siya katulad ng tatay mo.
Sorry dun sa mga nawala ng tatay. But what I want you to understand is that we have a Heavenly Father in heaven who loves us dearly more than our earthly fathers. Yung pag-ibig ng Heavenly Father natin is far more bigger than the heavenly or earthly Father na meron tayo ngayon. Hindi mo pwedeng i-compare. Nothing compares to His love dahil iba yung pag-ibig na meron yung heavenly daddy natin. Don't forget that He is your Father, pero hindi ibig sabihin, disclaimer, hindi ibig sabihin, ibibigay niya lahat ng gugustuhin mo because most of the time, He doesn't hear our prayer or He doesn't answer our prayers dahil ayaw niyang masira ang buhay natin. Bibigyan ko yung example. Lord, pinagsisisihan ko na ibinigay mo itong si Blanc sa akin. I have a colleague. Galing siya ng breakup. 27 years old. Nag-pray, Lord, bigyan mo ako ng boyfriend. Excited, gusto magkaroon ng boyfriend. Binigyan ng boyfriend. Yung boyfriend niya, alam mo ginagawa? Boy, araw-araw naka-video. Sabi ng boyfriend niya sa kanya, kailangan lagi ka naka-video para nakikita ko anong ginagawa mo. Naka-video lang. Nakabukas lang yung video para lang makita. Tapos, from time to time, lagi siya nag-update. Asan ka na? Asan ka na? Asan ka na? Sabi ko, okay ka lang? Sabi niya, hindi. Sakal na ako. Gusto niya nang ibalik. Lord, ayoko na pala. Nagtapon ako. Kapalit pala ng friends ko. Nagtapon ka nga. Lord, maging tauan. Lord, ito yun. Wala ka ng kaibigan. Bakit? Aral ka ng aral eh. Hindi mo na-enjoy yung high school life mo. Natupad yung kagustuhan ko magka-cellphone dahil I become more lonelier than ever. Pansin nyo ba? Yung mga may bagong cellphone, mas masaya ba kayo ngayon? Di ba? Kaya naiingit ako yung Wesley minsan wala siyang cellphone. Ang saya! Pag may fireworks, hindi mo binibidyohan, nanonood ka. Di ba? Pag may mga kaganapan sa paligid mo, hindi mo binibidyohan, pinapanood mo. You experience it firsthand, hindi mo binibidyohan. One of the happiest things na pwede mangyari sa inyo is not to use your cell phones. Pero gusto kong bumili ng bagong cellphone. Pero, di ba may pangako napagbili mo yan, Raymar, yung S24 Ultra, gabi yan, ganda ng camera niya. Pag pinicture mo, lahat makikita mo dyan. Tapos, sabi pa na lang yung presyo niya, kaya mo nang bilhin yan, hindi mo na kayo, hindi yung problema yan. Nandiyan naman si AJ, susuport niya naman, babayaran din naman yung cellphone na yan. So, okay lang, bumili ka ng bagong cellphone. Tapos pinagpipray ko pa, Lord, sana bigyan mo na ako ng cellphone. Tapos pinapakain ko pa sa harap ng preaching. Pero, pag nakuha kayo cellphone, dapat pa hindi ko kiniling yun. Lalo nabaon sa utang. Kaya may mga bagay na hindi sinasagot si Lord kasi pag binigay niyo, masisira buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, masisira buhay mo. Can you imagine? This one. May 6 years old. Sabi niya sa tatay niya, bilang mo ako ng kotse. Binili ng kotse ng tatay niya. Sa tingin mo, mabubuhay yun pag dinride niya yun? That's what I'm trying to say. Yung mga bagay na hinihingi natin madalas ay hindi para sa ikabubuti mo kaya hindi ibinibigay. Kaya pala ba? Yun. Baka mabalibag ka daw. Anyway. Sige, makinig. Sabi din doon sa verse na binasa natin is, sa verse 16, that according to the riches of His glory. In prayer, we remember how big God is. Alam niyo ba bakit sinabi ng Bible na our Father? It's because you remind yourself na we have a big God. That He is our Heavenly Father. Remember who He is, that He is sovereign, that He is wise,
That He is better than us, na hindi siya tao kundi Diyos siya. And remember that through His Spirit, He can do far more that we can ask for or imagine. Naniniwala ba tayo dyan? Hindi. Bakit? Mali yung pagkakakilala natin sa Diyos. Ayaw natin lumapit sa Kanya, di ba? Uling option. Pag kailangan lang, saka lang sa pupunta. Pag trip mo lang pumunta ng YouTube, pupunta ka lang pupunta. Bakit? His will is far more better and loving than ours. Yung kagustuhan niya para sa ating mga buhay is far more loving and better than ours. Ang malungkot is that we know God owns us. We are His daughters, we are His children, we are His sons. Pero we are not living in the reality of it dahil lagi tayong sad boy. Diba? Laging lunod sa anxiety, stress sa maliliit na bagay, and we don't take it seriously. Eto, malalaman ko na hindi mo tinatrato si Lord na tatay kapag ka palagi kang sad boy. Malalaman ko na hindi ka umaattend ng youth life kasi hindi mo tinatrato si Lord bilang tatay na nagmamahal sa'yo. Malalaman ko na lagi kang stress at hindi ka makatulog kasi hindi mo tinatrato si Lord as your Heavenly Father who loves you dearly. Malalaman ko na sobrang stress ka sa lahat ng maliliit na bagay sa buhay mo because you are forgetting that He is your Heavenly Father who loves you dearly. Dadagdagan ko, who loves you dearly more than you love yourself. Ito tatandaan nyo. Ito yung mga isa sa maling sinasabi ng mundo. God loves us more than we love ourselves. Ulitin ko, mas mahal tayo ng Diyos kaysa mas mahal natin yung sarili natin. Hindi pwedeng mas mahal natin yung sarili natin more than God loves us. Yung pag-ibig natin sa sarili natin is just a tip of the iceberg sa malawak na pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Kaya mag-focus ka, hindi sa pag-ibig mo sa sarili mo. Mag-focus ka sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya sa'yo, demonstrated sa cross. Paano ko malalaman na hindi nagbabago yung pag-ibig niya? The cross. Paano ko malalaman na hindi magbabago yung pag-ibig niya sa akin? The cross. Paano ko malalaman na sa gitna ng lahat ng pinagdadaanan ko, hindi niya ako iwan? The cross is the proof na mag-i-stay siya regardless of what is happening in your life. Bakit? On the cross, He experienced hell itself. Pero nanatili siya at sinabi niya sa'yo na ganito kita kamahal. Diba? Na nasa cross siya, pwede naman, wait lang ha, tigil muna natin, sakit na eh. Kayong lahat, sige, mamatay na lang muna kayo, magpapahinga ako. So, imagine, sinabi ni Jesus, bumabasa, wait lang, sakit, patayin ko nga muna lahat ng mga kukulit na to. Next time na lang ulit ako mamamatay kapag medyo okay na yung mga tao na to. Hindi niya ginawa. He stayed. Okay. He may grant you to be strengthened with power through His Spirit, verse 16 to 17. In your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. Okay, ito na ngayon yung work ng Holy Spirit. The Holy Spirit is strengthen us by reminding us of the gospel. Ito tatandaan nyo. In low moments of your life, yung mga moments na ayaw mo nang umattend, yung mga moments na sobrang lungkot mo, yung mga moments na feeling mo wala na nagmamahal sa'yo, everyone is rejecting you, feeling mo mag-isa ka na lang sa mundo, dun din yung time that the Holy Spirit will remind you na, oops, wait lang, huwag mong sabihin sa sarili mo na nag-iisa ka at wala nagmamahal sa'yo dahil meron nagmahal sa'yo. Ayun ang ginagawa ni Holy Spirit. Pili ko kay Daddy, ganun yung nangyari. Pinaalala ni Lord sa kanya na, balik kayo at live. Mahal pa rin kita. Oh. Sino nakaranas nun?
Yung parang ayaw mo na mag-youth live. So, tapos biglang may nagpapaalala sa'yo, oh, balik ka youth live, mahal ka ni Lord. Si Holy Spirit yun. Akala nyo ba sarili nyo yun? Hindi. It's the Holy Spirit working on you para bumalik ka dun sa presensya niya. The Holy Spirit makes tanggalin yung Christ loves something that we feel. Sino dito, when you hear a song regarding God, when you hear a preaching, when you hear someone talking about God, naiyak pa. Tumayo balahibo mo. You feel the presence of God. Naranasan mo yung pag-ibig niya parang sobrang totoo sa'yo. Sino? Taas kamay. Alam niyo kung bakit? The Holy Spirit makes Christ's love something that we feel. Kaya mo nararamdaman yun kasi nag-work yung Holy Spirit para iparamdam sa'yo yung pag-ibig niya. Something na nararanasan mo, nararamdaman mo. And the Holy Spirit, through the gospel, grow our roots down in the love of Christ. Ito tatandaan nyo. Every time, kada atin nyo dito, kahit di kayo nakikinig, pero every time you hear the love of God, alam niyo nangyayari, inuugat yung inyong mga paa. Every time you hear the love of God, inuugat kayo. Anong ibig sabihin ng inuugat? Diba puno? Paano tumitibay yung puno? Tumutusok, dumadami yung roots niya, diba? Lumalalim na gano'n. So every time you attend youth life, it's the same thing. Lumalalim at lumalalim yung roots nyo. And magugulat na lang kayo in the long run. Hindi ka na ganun ka-stressful, hindi ka na ganun ka-lonely, hindi ka na ganun ka madaling na-affect sa mga bagay na sinasabi ng ibang tao sa'yo. You become more happy. Hindi ka na masyadong, hindi ka na masyadong na-stress sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Kasi alam mo that there is a God who loves you. Parang unti-unti ka na napapaniwala na totoo nga mahal niya ako. Kasi problema natin yan eh. Diba? Kunwari, sa relationship natin sa mga tao, ang ginagawa natin, totoo ba mahal niya ako? Laging ganun tanong natin eh. Totoo ba mahal niya ako? Totoo ba mahal niya ako? Si AJ nga, minsan tinatanong, totoo ba mahal ko? Sabihin ko sa kanya, masungit ako pero mahal kita. Hindi totoo yun. Problema natin lahat yun. Parang, ito kahapon. Kwento ko lang. Permission. Kahapon, sabi ni AJ sa akin, ba't ang sungit mo? Parang lahat ng ginagawa na, sige, luto ka dyan. Sige na. Parang hindi ko siya masyado pinapasin. Yung kumakanta siya, tapos di ko naman, bahala ko. Di ka naman. Parang wala. Sabi niya, parang sungit mo. Ano ba ito? Parang ganun. Parang nung time sinabi niya sa akin na, parang sungit mo. Ano nasa isip niya? Di ako mahal nito. Parang ganun, di ba? Hindi, ganun yun. Di ba? We always question yung pag-ibig ng ibang tao sa atin when they are not doing something for us. And it's the same thing with God. Palagi natin question yan. Lord, talaga ba mahal mo ako? Bakit mas marami nakuwang regalo yung isa? Lagi mo question. Ba't Lord gano'n? Ba't sasaya-saya ni Gabi? Ako, hindi ako masaya. Lagi mo question, right? Pero, ang ginagawa ni Lord sa atin, as we attend continuously sa youth life, pinapaalala niya sa'yo na, mahal kita. Tapos, habang naririnig mo yun, lumalalim yung roots. Ano nangyayari? Mas lalo ka napapaniwala na, oo nga, mahal niya ako. You experience it firsthand. Totoo yun. Taas kamay. Sino na mga-experience? Hintayin nyo. May experience nyo yun. Okay, ito. Alam niyo honey? Sino nakakaalam ng honey? Sino nakatikim na ng honey? Sino hindi pa? Hindi pa. Okay. Si Mabry, pwede niyo sabihin sa kanya na, yung honey matamis. Yung honey matamis. Di ba, lagi mo narinig yun? Di ba? Yung honey matamis. Pero, never mo pa natikman. So, ibig sabihin, alam mo lang dahil galing sa ibang tao, pero hindi mo na-experience sa sarili mo. Pero the moment na natikman ni
Maverick, yung honey, ano mangyayari? It's a life-changing experience for him. Bakit? Dahil lahat ng bagay na sinabi ng ibang tao sa kanya naging totoo. Gets nyo? Same thing here. We continuously remind you of the love of God. Kaya ang prayer ni Paul is maranasan mo. Di ba? You always hear about the love of God. Pero ang prayer ni Paul is ma-experience mo in your heart. Yung parang unang beses mong natikman ulit yung honey and the sweetness of it. Do you still remember? Yung unang beses yung natikman yung honey? Baho nyo. Anyway. Okay. Sabi niya, may have the strength to comprehend with all the saints what is the breadth, length, and the height and depth, and all the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Pag nabasa niyo yan, parang, fullness. Kinig. Comprehending the love of Christ requires people. Ito, tatandaan niyo to. Bakit mahalaga na umaattend tayo every Saturday? Oh, Hinek, tingin dito, tingin sa akin. Bakit mahalaga na lagi tayo umaattend ng youth life? When do you feel love? It's when you see people here. Sino dito, tuwing dito nyo nararamdaman pag-ibig ng ibang tao sa inyo? Nararamdaman nyo may nagmamahal sa inyo pag pumupunta tayo ng youth life. Taas kami. Yung iba niya. Alam niyo kung bakit? Kasi isang way ng Diyos is gamitin yung ibang tao para maramdaman mo yung pag-ibig niya. Kaya every time na hindi ka umaattend ng youth life, feeling mo wala nagmamahal sa'yo. Kasi nga, hindi ka nakakasalamuhan sa iba. Number 2, Christ's love can be felt through other people. Sinabi ko na yan. The love of God is multifaceted. When I say multifaceted, ganito yun. Lagi ko sinasabi mahal kayo ng Diyos, right? Pero, ito pansinin nyo, iba't ibang facets pa rin yung nararanasan nyo. Like for example, may iba-ibang experience. Pwede nyo maranasan yung pag-ibig ng Diyos to a song. I still remember dati, naalala ko yung pag-ibig ni Lord. Alam mo kung saan? Kanta ni Bruno Mars. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Ulit to. Anyway, hindi nyo alam. Ang hirap, di ba? Diba parang, when I was your man, di ba parang, I hope you buys your flowers and held your hand, give you all his hours when I had the chance, take you to everybody. Alam mo kung bakit? Bakit ko naalala yung pag-ibig ng Diyos? Kasi hindi niya yung kamay niya yung hawak. Pinaalala niya sa akin na, "Oy, you're forgetting my love for you." Through a song, Bruno Mars, girls, boys. Ibang isang pag-ibig ng Diyos, pero iba-iba yung way niya kung paano niya pinapakita sa'yo. Gets? Multifaceted. The love of Christ keep us in awe of Him. And Spirit enable us to live our life in full reality of our union with Christ. Ito, tandaan niyo to. When the love of Christ is totoo sa puso mo at nananahan sa isipan mo, you are dangerous. Naalala niyo yung naramdaman yung pag-ibig ng Diyos? Tapos may nang-chismis sa inyo, who cares? Iba yung ano mo eh. Iba yung attitude mo eh. Kasi nga parang, wala akong pake. Mas mahalaga sa akin yung pag-ibig ng Diyos. Ayaw nyo sa akin, okay lang. The Lord loves me. Iba yung dating, iba yung response mo. Kapag yung pag-ibig ng Diyos sa'yo ay totoo. Okay? And, that's what the Spirit of God is doing. Ito, tatandaan nyo. Kapag hindi ka masyadong stressed out, hindi ka masyadong na-anxiety, hindi ka masyadong lonely, it's because the Holy Spirit continuously remind you of the love of God. Yung hindi ka masyadong nagre-respond sa criticism ng ibang tao, hindi ka masyadong affected kasi yung Holy Spirit, si Holy Spirit, pinaparanas na sa iyo yung reality ng pag-ibig ng Diyos.
Taas tayo. Basa tayo. May naantok na kayo. Patapos na ako, guys. 1, 2, 3. God can do anything, you know, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. He does it not by pushing us around, but by bringing us within, sa heart. His Spirit deeply and gently within us. Glory to God in the church. Glory to God in the Messiah, Jesus. Glory to God all generations. glory to all millennia. Oh, yes. Well, gets niyo ba? Gets niyo? Diba si John Guon, bagsak na siya. Wala na. There's no hope. Pero, nung pumito yung babae, the Holy Spirit does its job. Anong ginawa? So, ang nangyari is that there's no hope, right? Kasi walang kapangyarihan si John Guon unless nandun yung babae. Kasi yung tattoo niya na may kapangyarihan nandun sa kamay ng isang babae. So, unless mahawakan niya yung kamay ng babae ngayon, wala siyang kapangyarihan. Alam niyo nangyari? Di ba na naghawak silang dalawa ng kamay? Bumukas yung ilaw. And then the power of the tattoo started to do itself. It's the same thing sa ating lahat. When we are lugmok, hindi natin nararanasan yung pag-ibig ng Diyos. When we are feeling natin ang layo natin sa Diyos. When the Holy Spirit does its job, anong ginagawa niya? Binubuksan niya yung ilaw. Pinapakita niya sa'yo na there is a tunnel with light dahil nandun yung pag-ibig ng Diyos sa'yo at hindi pa rin nagbabago. Diba? Nung na-experience mo yung pag-ibig ng Diyos, ano nangyari? Yun ang sumunod na sin. They are able to face the enemy. Lahat ng pinagdadaanan nila noong time na yon. Natalo nila yung kalaban. Bakit? Ito, tatandaan nyo. Noong unang beses na nalaman mo na crush ka ng crush mo at mahal ka niya, what do you feel? What do you feel? Feeling mo kaya mong pumatay, di ba? Di ba? Nung first time, di ba? Nung first time mong na-experience yung pag-ibig nung crush mo, feeling mo kaya mong pumatay, parang kaya mong gawin lahat ng bagay, right? Taas kamay. Huwag kayong magsinungaling. Totoo yun. When you feel yung pag-ibig ng tao na yun sa'yo for the first time, feeling mo kaya mong pumatay, right? Ganito rin ang ginagawa ng Diyos. Kapag na-experience mo yung pag-ibig niya, feeling mo kaya mong gawin lahat. You are confident enough to face the reality of life regardless of pati sa atin dahil alam mo na yung pag-ibig niya sa'yo will never run dry. Alam mo kung bakit ka malungkot, bakit ka stress, bakit ka na sobrang nalulugmok sa anxiety? It's because the love of God is not real in your heart. Kaya ang prayer palagi natin sa YL is that when you go here and go outside of this room, maalala nyo at maranasan nyo sa puso nyo kung gaano kayo kamahal ng Diyos because that's what changes us, that's what transforms us. That we are able to live our lives in the fullness of God. Kaya nakikita ng ibang tao na iba ng buhay ni Wesley ngayon. Iba na yung buhay na meron si Aldrin ngayon. Iba na yung buhay na meron sila Aldrin, sila Maverick, sila Mark. Bakit? It's because yung pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga buhay is started to be real. Bakit iba na yung buhay ni Ira? Bakit iba na yung buhay ko? Bakit iba na yung buhay nating lahat? Because the love of God becomes real to us. At kapag naging totoo na yung pag-ibig ng Diyos at nakita natin na Lord, ako mismo yung nagpakaw sa'yo dun sa cross. Yung kasalanan ko mismo ang naging dahilan kung bakit ka namatay. When you started to realize that, you see also the gravity ng pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kasi bakit ka mamamatay para sa isang katulad ko? I don't deserve it. I don't earn it. Pero the God of the universe, even though hindi tayo deserving para mamatay siya para sa ating lahat, He did it! May sinabi mo siya na, wait lang. Hindi ko pa nakikita, hindi pa nagbabago eh. But He doesn't do it. Why? In the midst of their sin, mamamatay ako para sa kanilang lahat para maipakita ko kung gaano ko sila kamahal. Because this is the only way for me and for them to understand na yung Diyos na nasa langit
ay hindi sila minahal dahil mabuti silang tao, at hindi sila minahal dahil meron silang ibinibigay, hindi sila minahal dahil pumupunta sila ng youth life. Minahal sila dahil namatay si Jesus sa cross. And that's what the cross is about. Pinatawad lahat ng kasalanan mo, at yung pag-ibig niya hindi na magbabago regardless of our behavior. And that's where we all stand. When you are doubting yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, look at the cross. Kapag feeling mo malayo ka sa presensya ng Diyos, look at the cross and see the blood of Jesus Christ. Pinagbayaran lahat ng kasalanan natin lahat. Dahil ba mabuti ka? Hindi. The gospel can only be life-changing because of the Spirit. The love of God is there, but the Holy Spirit will remind you na don't doubt yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, dahil hindi pa rin nagbabago yun. The love of God can only be real to our hearts through the Spirit. The moment you feel yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, it's because the Holy Spirit is working something in your heart. The fullness of God can only be experienced through the working of the Spirit. When I say the fullness of God, alam niyo yung kailan na yan? Ayun na yung mga moments na when someone is suffering, nandun ka, nakikinig. You are experiencing the love of God kapag ka meron ka ng pake sa mga tao na nasa paligid mo. You are experiencing the love of God kapag ka hindi ka na nakafocus sa sarili mo, but you are also seeing other people na nasa paligid mo na they also need the love of God that I experience here. Kapag na-experience mo yung pag-ibig ng Diyos, yung buhay mo will start to change. I'm not saying na bukas wala ka ng kasalanan. No! What I'm saying is that unti-unti natututunan mo na makita yung pangangailangan ng ibang tao when they need you. You started to give time to them, to listen to their stories. Sometimes give advice. Because you learn how to give. Bakit? Because we see kung paano ibinigay ng Diyos yung buhay niya para sa ating lahat. Through the giving of Jesus, of His life. That's the only time for us to also enable ourselves to give love to other people dahil na-experience natin yung pag-ibig ng Diyos. Ano lagi natin sinasabi dito? Nagmamahal tayo because una tayong minahal. Hindi tayo nagmamahal para mahalin tayo pabalik. Nagmamahal tayo dahil una tayong minahal ng Diyos dahil namatay siya para sa atin. And I hope and pray hanggang sa matapos ng taon na to, meron na ako isang laging prayer that the love of God will be real, not just in your heads but also in your hearts. Every time you hear a sermon, every time you hear a music about God, every time someone goes to you and tell them your stories, I hope and pray na lahat ng aspeto ng buhay nyo, you will experience yung pag-ibig ng Diyos through the working of the Holy Spirit, so that ma-maintain or ma-experience natin yung tunay or yung reality ng pag-ibig ng Diyos sa atin displayed sa cross. Amen? Let's pray. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa buhay ng mga kabataan na nandito. Lord, alam mo na most of the time hindi totoo sa amin yung pag-ibig mo. Yes, Jesus loves me. Yes, God loves me. Yes. We just take it for granted, Lord. Because we are forgetting that yung Diyos na yun na nagmahal sa amin is the God of the universe. Na yung Diyos na nagmahal sa amin is not just a Father, but a Heavenly Father who is willing to give His life for us. Kahit hindi kami deserving ng pag-ibig na yun, Panginoon. Lord, I pray na lahat ng tao na nandito, Panginoon, will start to experience the greatness of your love as we move forward, Lord, sa pagsunod namin sa iyo bilang mga anak mo. Lord, walang ibang pagmamahal na katulad ng sa iyo, Panginoon. Because, Lord, you know, kung
Kung gaano nagbabago-bago, Panginoon, ng pag-ibig ng tao sa amin, Panginoon. Kung gaano ka-disappointing ang pag-ibig ng mga tao sa paligid namin, Panginoon. Kung gaano ka-disappointing, Panginoon, yung pagtanggap sa amin ng mga tao sa paligid namin, Panginoon. You know, Panginoon, sa mga moments na feeling namin mag-isa kami, Panginoon, dahil sa mga tao na nasa paligid namin, Panginoon. And Lord, I pray na as we understand and know you more, Panginoon, sa pagdating namin ng youth life, Panginoon, unti-unti namin maranasan, unti-unti namin mag-grasp, Panginoon, yung pag-ibig mo, na hindi nagbabago, Lord, na hindi katulad ng pag-ibig ng mga tao na nasa paligid namin, Panginoon. This is the only love, Panginoon, na hindi nagbabago regardless of our behavior, Panginoon. Because, Lord, that's what we experience in this world. If we're not doing good enough, Panginoon, the people started to change, Panginoon. And they started to reject us, Lord. But, Lord, I pray that in your presence, Lord, there is fullness of joy. Because, Lord, hindi ka nakabase sa kung ano yung bagay na ginagawa namin, Panginoon. We are loved and accepted because of the blood of your Son. Because of the righteousness of your Son, Panginoon, given to us as we believe in Him. Maraming pong salamat, Panginoon, sa buhay ng lahat ng kabataan na dito. Continue to speak to them, Lord, hanggang sa pag-alis namin hanggang sa groupings later, Lord. In Jesus' name we pray.